ano no maayos po ang sistema no, hindi po yung hihinto na lang kung saan-saan. Ito po talaga may proper bus stop, may proper terminals. Ito po ay pinondohan ng Asian Development Bank at ito po ay inabutan natin, inaamin po natin ng maraming delay, pero po ngayon po nagkakaroon na po tayo ng momentum at nagkakaroon na po tayo ng malaking movement po sa ating Davao Bus Modernization Program. And this will really be a major achievement and a model for the entire country. That's good to hear po, Sec, Madam Chair. At sana kung hindi man yung buong Davao Modern Bus System, kahit elements po nito ay baka, but probably the department, I hope, is already thinking about it. Yung elements ng Davao Modern Bus System, baka pwede rin pag-isipan para sa iba nyo pang pilot areas pati sa Visayas at Luzon. Sige po, dako na ako dun sa transit-oriented development. So yung bulto ng mga kotseng nagsisiksikan dito sa Metro Manila ay galing din pala sa mga residential suburbs ng Bulacan, Pampanga, Rizal, Cavite at Laguna ayon sa mga pag-aaral ng JICA at DOTR. Sorry, speaking about JICA, kung nakahanap kayo ng ADB partner dun sa Davao Modern Bus System, then I'm sure you can also explore yung finance partners dun sa ibang mga areas. Okay, balik po ako sa Transit-Oriented Development. Sa mga maunlad na bansa, gaya ng Japan, yung TOD, ang sagot nila sa ganitong problema, ang palibot ng bawat istasyon ng tren ay magiging township na kasinlaki halimbawa ng BGC. Ang mga nakatira sa bawat township ay sasakay na lang ng tren, hindi na ng kotse para pumunta sa opisina, eskwelahan o pasyalan. So kasama na po ba sa vision ng DOTR under your leadership? At kaya nyo po bang magbuo ng Transit-Oriented Development or TOD master plans together with DSUD, NEDA o DepDev ngayon at saka local government units? Opo, napakaganda po ma'am nung transport oriented development, and dahil nga po ang isa po sa mga bansang pinakamagaling sa transport oriented development ay ang Japan. No, yan po ay makikita natin sa kanilang mga riles all over the country, no. And we are very fortunate po na nagpopondo po lalo na nung ating major north-south commuter rail from Calamba to Clark ay ang JICA. At kasama po sa master plan nung North-South Commuter Rail ay mga pockets of transport-oriented development sa mga iba't iba pong stasyon. And just to name a few po, ma'am, unang-una po, dun po sa bagong Senate building, that is one major example of a master plan transport-oriented development. Kasama din po natin dyan ang Department of Education dahil meron po silang lupa doon malapit sa new Senate building sa BGC. Magpipirmahan nga po kami ng MOU ni Secretary Sani Angara para po magkasama po ang mga iba't ibang ahensya para iplano ng mabuti ang magiging maliit na township around the Senate building, no, and around, kasi po katabing-katipi po ng Senate building ay yung subway station po, no, sa may malapit sa Lawton Avenue, no. Pero ang maganda din po dun sa Senate building area, malapit din po siya sa stasyon din po ng NSCR. No, kaya meron din pong stasyon doon, no, para po kung meron pong mga halimbawa mga empleyado ng Senado na nakatira sa Bulacan, magte-train na lang po sila mula Bulacan o kahit Pampanga, bababa na po sila na malapit na sa Senate building na bago, no. Meron din pong transport-oriented development sa maraming bayan sa Bulacan, nahihintuan ng NSCR tulad po ng Marilao, tulad ng Malolos. Sa Pampanga naman po, meron din po sa Apalit, sa San Fernando, at sa Angeles. No? So marami pong packets dito na tinutulungan po tayo ng ating Japanese partners na ma-develop. Siyempre po, together with the local developers in the country who have expressed their interest in developing pockets along the NSCR alignment dun po sa mga major stations. Madam Chair, can I just add to the yes, input Madam Chair. The inputs of Senator Reese is very good. No, just an added input. You already have
a map, a plan for the Manila Bicol or Long South Haul. In order to offset the cost of this project, I think it's incumbent upon the DOTR to identify the areas where you can develop stops and townships to offset the cost. Can you imagine if it's government land and just partner with the private to develop it? That's additional income to offset the cost in constructing this. So that's very vital. It's been done in Japan and elsewhere. So sana with under your leadership, Sec Vince, dagdagan dun sa plano may mapa na ng dadaanan, identify townships there na ngayon idle land, farmland, unproductive. But if you put a stop there, it will boost economic growth. No? So, and it will boost the land values, which can further reduce the cost of the construction. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you po, ma'am. Tama po lahat yun. Salamat, Majo, Madam Chair. So just a last follow-up dun sa nasagot nyo na Sec at yung input ni Majo. Pero master plans ba to? Or parang which comes first, the chicken or the egg? Natatayo yung stasyon, nagkakataon magkatabi sa stasyon ng iba pang system, or kasama ba ng DepDev? Kasi NEDA yung orig na nag-advocate ng transit-oriented development, panahon pa ng Duterte administration. So nauuna ba ang isang master plan? Or nagkakataon na yun yung mga stasyon, then kinoconnect the dots nyo na lang? And ang DSUD ba, meron ng papel sa process na ito? Ma'am, actually may master plan po, and the master plan po was actually approved by NEDA at that time, no? Lalo na para dito sa NSCR at para sa subway. At kasama po doon sa master plan talaga ang identified transit-oriented development areas and stations, no? Kasama po 'yon. Ayun na rin po ay sinama sa pag-aaral ng JICA at ng ADB para po dito sa, at least para dito po sa NSCR at para sa subway. Identified po lahat dyan yung mga areas na tingin ng ating mga consultants at mga partners na viable as a TOD area. So, on the part of DSUD naman po, ma'am, kasama po namin lagi ang DSUD. Lalong-lalo na po, alam niyo naman po na kailangan nating mag-relocate, lalo na pag nag-acquire po tayo ng right of way ng mga informal settler families. At yun po, napakalaki po ng role ng DSUD sa pagpaplano po nun. Salamat, Sec. And dahil kapartner nyo ang DSUD, I hope and I want to presume na yung relocation na pagpaplanuhan and pati po yung mga maaaring kailangan i-relocate na informal settlers ay bahagi ng TOD kasi bahagi sila sa pwedeng ma-disperse yung economic activities and then access sa mga social services natin. Salamat po. Yung tanong ko sa no contact apprehension policy, isubmit ko na lang din po in writing in the interest of time. So dako na ako dun sa high logistics costs constraining economic growth. So kaugnay din po ng port fees and charges. So while most cargo carried by maritime shipping is part of international trade, active internal trade is present in countries with long coastlines or that are archipelagic such as the Philippines. Kaya importante po yung, I think nabanggit nyo rin indirectly yung inter-island shipping lalo na sa Visayas. So yung cabotage law. Generally, it's a lot cheaper to transport goods by ship. Hence the creation then of the so-called Philippine Nautical Highway. However, in a previous hearing, industry stakeholders, including the Philippine Coastwise Shipping Association, alleged that the bidding and award of port management contracts to private entities led to an increase in port charges by as much as 500 to even 2,000%. As found by the NEDA or the DepDev now, as embodied in the Philippine Development Plan, there's a need to reduce the cost of logistics, which takes up 27% of the revenues of manufacturing firms in the Philippines, as compared to Indonesia, 21%, Vietnam, 16%, and Thailand, 11%. So, paano po ini-intend ng DOTR sa ilalim ng pamumuno ninyo na bawasan yung logistics costs
in line din sa mga rekomendasyon ng DepDev.